Facebook marketing. Sino po sa atin ang walang Facebook? Di ba lahat meron? So, more often than not po, every day we're using Facebook. Para saan po? Kayo sir, para saan kayo gumagamit ng Facebook? Update lang sa mga kaibigan. For update, for communication. For chismis. Kapag nag-browse kayo ng newsfeed, sino dito yung included sa Maribeles Buy and Sell? Sino pong kasali doon? Sino po? Mataas ang kamay. Sino kasali dito sa Pre-Love Maribeles? Ayan. So nakikita natin. So meron dito mga kasali sa mga local communities. So these local communities, dito po nagkakaroon ng mga online transactions. So, bakit hindi natin ito gamitin? Dito pumapasok si Facebook marketing. Yan. So, Facebook marketing, ito yung una natin kailangan para magkaroon tayo, para ma-establish yung isang body natin. Kung wari, meron tayong sariling bakery. Para ma-establish si bakery natin, para mapasok siya into Facebook marketing, kailangan magkaroon siya ng body. Hindi kailangan ng Facebook account na kailangan mo pang mag-add ng friends. So, kailangan ng fan page ng bakery mo. Ayan. So, ang tawag dito, yung Facebook fan page perfection. Ito po yung first topic natin for Facebook marketing. Ano yung po yung kailangan natin gawin para sa Facebook fan page perfection? Siyempre first, establish your page. Kailangan natin ng cover photo, ng profile picture, ng brand. Ayan po, na nakalagay doon. Ito. Kailangan natin, dito yung name ng brand nyo, and then, this is the username under. Ito po yung size ng desirable cover photo, kasi marami sa atin ang gumagawa ng cover photo per pages, pero tuwing ina-upload, hindi siya nagtutugma. So yung gusto nating design, yung gusto nating mapakita sa mga audience natin, hindi yun yung lumalabas once na pinapasok ng audience yung page nyo. Yan. So the next one is your golden keywords for business. Ano to? Bakit kailangan ng golden keywords? Bakery lang naman ako. Diba? Sa tingin nyo, pag nag-search ako ng bakery in Maribeles, bakit lumalabas yung Trident? Bakit lumalabas yung ibang bakery pa na mas sikat? Kasi they're using golden keywords for their business. So, here po, ito yung tinatawag na word tracker. Ayan, wordtracker.com. Here, I enter social media marketing, and then lumabas lahat, hindi kasi siya visible, sorry. Dito lumabas lahat ng keywords na related kay social media marketing. Meron ditong social media marketing and advertising, and then what is social media marketing. So, ibig sabihin, lahat ng lumalabas na related keywords dito, ito yung madalas na sinesearch ng tao. So, kung bakery to, bakery in Maribeles, ano-ano yung iba pang sinesearch ng taong taga Maribeles related dun sa nilagay mo. Yun yung tinatawag nating golden keywords for business. Dito sa site na to, may makikita tayong mga numbers, mga statistics. Iba't ibang level to, and iba-ibang percentage. Ano to? Kung wala ito, si social media marketing, ito, una-una siya, social media marketing yan. Sorry, hindi po kita. Pero, this is social media marketing. Gaano kataas siya? Gaano kadalas siyang ginagamit ng mga tao? And then, the rest. Ito po yung statistics niya. Yung katabi. So, saan natin gagamitin yung golden keywords for business? Dito po natin siya gagamitin. Ayan. Sabi kasi nila, when you make your fan page into perfection, mas lalabas siya sa, kumbaga, mas tataas yung score mo kay algorithm ni Facebook. Kasi si Facebook, meron yung algorithm na madalas magbago at mahirap hulihin. So ikaw, para tumaas yung points mo kay Facebook, kailangan gumamit ka ng mga words, ng mga usual na ginagamit ng mga tao sa paligid mo o ng mga target audience mo. Ayan. Dito mo siya ilalagay sa about mo. And sample ko ito yung page ko. Ayan. Doon mo siya ilalagay sa about section ng Facebook, wherein you can edit that when you click the settings of your page. Yan. So, nalalagay mo yung mga golden keywords in your business sa about section, and then, para mas tumaas pa yung score mo, pwede mo siyang gamitin on the story. Kasi meron doon sa site ng about section, merong your story.
You can tell there how your business started, kung anong nangyari, bakit ka nag-come up into this business, kung anong nangyari doon sa business mo, the history, and pwede mo ilagay doon lahat ng keywords na na-research mo para mas tumaas yung score niya, para mas mataas yung possibility na kapag nag-search yung audience ng isang business na related sa'yo, ikaw yung unang lalabas. Ayan. Tapos, the next thing po for your fan page is the call to action button. Ano ito? Kasi may mga page tayo na merong, kung ikaw bakery ka, pero doon nakalagay sa call to action button mo, book now. Ano pong malalagay? Paano mag-book now yung audience mo doon sa, paano magkakaroon ng appointment yung audience mo? Bakery ka nga. So, hindi mo kailangan yung book now button. Ang kailangan mo, send message o kaya contact us. Yan. So, kailangan din po natin itong i-modify. Dito siya mamomodify. Ito. By the way, I'm using a laptop po kasi pag you're editing this in your mobile, hindi po lalabas lahat ng features ni Facebook. So, mas maganda at mas advisable na sa laptop or sa desktop na siya gawin. Ito. When you click here, the call to action button, well, hindi talaga siya click. I mean, when you put the cursor here, may magda-drop down po yan na option, yung text button, edit messages, edit button. Ayan, dito tayo sa edit button. Ayan. And then, ito yung lalabas after. Ayan. Ito yung lalabas na yung first step, which button do you want your people to see? Ayan. Tapos, makikita natin dito yung contact you. Under your contact you, there, contact us, send message, call now, sign up, and send email. Ito yung sinasabi ko kanina na kung ano yung appropriate sa business nyo, ito yung piliin natin. Ayan. And then, for the next step, and here, I chose send message. And kapag kinlik nyo yan, lilipat tayo sa step 2, which is ito. Basahin ko na lang po. Where would you like this button to send people to? Kumbaga, saan daw mapupunta yung mga, pag kinlik niya to, since call to action button siya, saan siya dadalhin? Ang available lang naman kay Facebook is the messenger. So, mapupunta siya sa messenger ng page mo, hindi yung personal Facebook mo. I have this one client, tinatanong niya sa akin, paano ko i-connect yung personal messenger ko sa messenger ng page ko? Sabi ko, the only possible way is to use your Facebook Manager. Pero hindi yung personal Facebook, hindi mapapasok sa personal Facebook mo yung messages under your page because that is your personal account and that is different from your page account or your business page. Yan. So, yung next po natin is ito. Sino po dito may Instagram? Diba? Ang dami. Ayan. Kayo po, pag nagtitingin kayo, saan kayo madalas? Instagram or Facebook? Saan kayo? Facebook? Sino mas madalas? Sino gumagamit ng Instagram na for business? Dito sa atin, hindi siya ganun kagamitin na may Instagram, yung mga local businesses. Kasi mas mahirap. Actually, ako, I find it more difficult to use Instagram or Instagram marketing than Facebook. Pero, Facebook, meron siyang application kung saan pwede natin i-include yung Instagram account mo na makikita nila sa loob ng Facebook page mo. Ito. You can use the Instatab. You can search Instatab and then on Instatab page, meron niyang call to action button na use up. When you click the use up button, may lalabas po yan na ito, add page tab. Kung saan mo ipapasok yung Instagram account dun sa desired page mo, yun po yung pipiliin natin dito. And then, when we have chosen the page that you want to apply Instatab, automatically po, magpupunta yun doon sa page mo and then you will insert your Instagram account there. And then, when you click finish, automatic na magkakaroon ng Instagram tab yung iyong Facebook page. Para saan? Para saan po yung Instagram?
Tingin nyo? Kasi more of the millennials are using Instagram. Mas dun sila nagpo-post ng stories, dun sila nagpo-post ng mga Instagrammable photos, at mas nakakahikayat po yun ng mga tao. Kasi katulad ng mga millennials, karamihan, kung wala yung pupuntahan tayong page, ang hahanapin, or pupuntahan na place, ang hahanapin muna ng tao, Instagrammable ba yan? Meron bang magandang wall dyan na pwedeng pagpicturean? Na mapopost ko ba yun sa IG, dadami ba yung likes niyan? Diba? Diba yun yung hinahanap natin? So, mas maganda, merong Instagram yung page natin. So, mas makikita nila kung ano yung ginagawa ko sa Instagram. Hindi nila kailangan na, kasi diba pag nagpo-post tayo, you can search, you can also follow us on IG. Here is our username. Yung tao, hindi na yan pupunta sa IG para lang i-search yung username mo. So ito, yung Instatab, ito yung mga katulong sa atin para hindi na natin pahirapan pa yung audience natin. Doon na mismo sa loob ng Facebook page natin, one-stop shop na siya, Facebook and Instagram. Yun. So yung next po natin is the type of post. Ano yung okay na tayo sa Facebook page, okay na tayo sa call to action button natin, sa itsura ng buong Facebook page natin. Ano ilalagay natin sa Facebook? Ano ilalagay natin sa page natin? Kayo po ba? Ano po yung mga pinopost nyo? Selfie. About sa business nyo, ano po yung pinopost nyo? Lingin po kasi sa alaman natin lahat na merong mga klase ng post. Merong iba't ibang klase ng post na mas nakakahikayat ng tao. Ito po siya. The first one is what we're calling native post. Ano yung native post? Ito yung tungkol sa atin, yung selfie natin, yun yung native post. Basta tungkol sa atin na makakapag-create ng relationship between you and your audience. Ayan, yung magkakaroon po ng interaction. Kung mari ako, I posted something about my place, my business. May mga magko-comment doon, yung ganda naman ng place mo, yung ganda naman ng business mo, saan yan? So, yun yung itong native post, yun yung mag-create ng relationship between you and your audience. Ayan. The next one po is share others post. Ano yung share mo? Yung kwento ng kapitbahay nyo? Siyempre hindi. I-share mo kung ano yung related dun sa business mo. Kung wala, you're selling bags. Maghahanap ka ng ibang mga page na related dun sa binibenta mo na pwede mong i-share. Kasi mahirap pong gumawa ng content. Mahirap pong araw-araw magbuo ng original content na galing sa'yo at talagang pag-iisipan mo. Kaya, it will not hurt to share others' posts. Kasi po, hindi makakapag-create ng friendly competition, hindi dahil ina-advertise mo siya, pero dahil yung engagement ng post niya, since malaki, at shinare mo, makakatulong yun para makapagpataas ng score ng page mo. Kung wala yung like ng page mo, ilan lang. Tapos yung kanya, madami. Yung like no and engagement ng post na shinare mo, madami. So, since yung like and engagement ng post, ibig sabihin, engaging siya. So kapag pinost mo siya dun sa sarili mong page, possible na mataas din yung likes and mataas din ang engagements. For starters, recommended po siya na i-share yung post ng mga related dun sa business. Sis na po. By the way po pala, yung post po na yan, dun sa pogi-pogi MC natin. Yan po yung yung mga logo na gawa niya. Sobrang galing niya po gumawa ng logo. As in. Ayan. Yung next type of post po natin, ito, repost on post. Bakit mo i-repost yung dati mo ng post, gusto nga ni Facebook, new content. Gusto nga ni Facebook, bago. Kaya ka nga tumataas sa Facebook kasi nga bago yung mga pinopost mo. Pero bakit? Kasi, yan po yung may mataas mong engagement. Yan yung merong mataas na interaction sa audience mo. Kaya mo siya i-repost. It will not hurt naman po na ibalik mo yung post na
you posted 3 months ago or 2 months ago. Since maganda yung content niya at mataas ang engagements niya, so mas maganda rin po na i-repost natin siya. Ayun. Ayan, the repost old post po is dated from October 27, 2019. And kailan po, kagabi ko lang po ni-repost yan. Ayan. So, eto, people's story. Ito yung next type of post natin. Bakit natin i-share yung people's story? Ano ba itong people's story? Ito po yung normally mga feedback. Normally, ito yung mga nakukuha natin galing doon sa mga audience natin, galing doon sa mga customers natin na nakatry ng brand natin. Ikaw ba, kung may isang beauty product, pinapahid sa mukha, bago lang, bagong product lang. Di ba hindi mo itatry kung hindi na-try ng kumare mo? Kasi syempre matatakot ka, baka mamaya yung mukha mo, mas lalo pang, imbis na pumuti ako, mas lalo pa akong maging negra, di ba? Yung mga ganun, di ba po nakakatakot? So, naka-base tayo sa feedback. So, the more na may positive feedback yung isang product, the more na mas makakahikayat ito ng mga mamimili, ng mga buyers. So, kung merong binigay na feedback yung isang client mo, i-repost mo yun. O kaya, lahat ng client na bibili sa'yo, yung mga una mong client, hingan mo ng feedback, tanungin mo kung anong nangyari, kung anong na-experience sila when they use your product, kung anong natikman nila, kung anong lasa. Kasi napakalaking tulong na makahikayat nun, na makita ng mga tao na, uy, masarap pala yung tinda niya, bili tayo. Uy, maganda pala yung product niya. Uy, matibay pala yun. Di ba po nakakataas ng urgency na bibili ka kasi meron yung kakilala mo. At yung kakilala mo, na-experience niya, maganda, positive yung feedback niya. So, i-post mo yun, i-share mo yun. Di ba, Ate Karen? Yung isang friend namin, kasi maraming, sino bibili ng ukay-ukay ditong damit? Ayan. So kami po, mga best in ukay kami. Ayan. So, maraming takot sa ukay, kasi nga sabi nila marami daw doon nagaling sa patay na, ganon. Diba? So si Ate Karen, ang ginagawa niya, lahat ng pupunta sa tindahan niya, yung shop niya po, yung nasa gilid ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Yung shop niya, lahat ng pupunta sa shop ni Ate Karen, hihingan niya yan ng feedback. Sis, picture mo naman yan. Lahat po yan. Bakit? Kasi nga, ipopost niya sa page niya na maganda yung tinda niya. Ano nakukuha mo, Ate Karen? More benta, di ba? Dahil nakikita ng mga tao na, uy, magaganda pala yung products ni Karen, uy, okay pala dun, mura na, maganda pa. Pupunta sila. Di ba? Hindi ka na nagbayad ng ibang advertiser. Yung feedback itself, magandang content na, nakahikayat pa. Ayan. So, the next part po ng Facebook marketing natin is, eto, marketing strategies for fan page. Tuloy-tuloy po yan, nagkaroon lang ng bullet, sorry. Ayan. Bakit kailangan ng marketing strategies for fan page? So, meron na tayong fan page na perfect na natin kung ano yung kailangan natin para sa isang fan page. So, ano yung marketing strategies na gagamitin natin? Ito yung una. Use your connections. Since mahilig lang din naman po tayong mag-add ng mga tao hindi natin kakilala sa Facebook, aminin natin sa hindi. Hindi po natin kilala lahat ng friends natin sa Facebook. Di ba po? Di ba? Kilala niyo po ba lahat ng friends niyo sa Facebook? Di ba hindi? Ako, I have 4,000 friends sa Facebook, pero lahat yun hindi ko kilala personally. So, bakit hindi natin ito gamitin in your advantage? Ito, use your connection. Ito, when you go to your page, sa right side ng page natin, meron niyang invite friends. Ito, when you click the invite friends, meron lalabas itong tab na to, wherein you can personalize your message. Ito, hi, I'm inviting you to like this page because I thought you might be interested in supporting it. Sabi nga nila, di ba, support small businesses. Charot. Pero ayan, mas maganda po na mas i-personalize natin yung message dito para mas, paano ba? Kung kayo, magre-respond ba kayo sa group message? Di ba hindi? Di ba hindi nyo mararamdaman na para sa inyo talaga kasi nga group message siya. So, mas mainam na naka-personalize ko at naka-craft to sa sarili nyong business. Kung uy, Mare, like mo naman tong bakery ko, ganyan-ganyan. Pero, isi-send ko all nyo siya ng kumare nyo, syempre. Huwag nyo naman isi-send yung kumpare nyo, nakalagay, uy, Mare.
Diba? Para kapag pag na-receive niya, mukhang para sa kanya talaga kasi nga kung ano yung tawagan nyo. Pero hindi niya alam, lahat ng kumare mo, sinendan mo. Ayan. So, make use of your friends, make use of your connections. Minsan gamitin po natin sila, pero in a good use, syempre. Ayan. Tapos ito, post ito ng isang friend ko, ano siya, photographer po siya, dito sa Manibele, si LJ Gregorio. Magaling po siyang videographer, lalo sa drone shots, yan. LJ Gregorio, nag-vlog pala. Pero ayun, ito yung post niya. You can copy-paste this kasi nakakahabag ng damdamin, nakakaantig ng puso. Ito siya. Actually, copy-paste niya lang din, pero I asked his permission to use this. Ito, hello friends, I would really appreciate if you would help our humble photography business out in an easy way. It only takes a few seconds and would seriously help our business, especially during this time of the year. Facebook has a new feature and it takes seconds to do. I really appreciate if you could go to, yung link ng page niya, our Facebook page, and scroll the top to go to community. Ayan, go to community, click invite friends, and click all. Kasi parang kapag sinendan mo lang yung mga friends mo ng ganitong invitation, isa-isa, madalas deadmahin ka lang yan eh. Pero yung nagbabasa ka sa newsfeed, yung mga chismosa nating friends, magbabasa yun sa newsfeed ng mga chika eh. Since mahaba itong post sa LJ, akala ng mga tao, tungkol sa kanya. Dahil medyo personalized, medyo crafted eh. Pero hindi nila alam sa dulo, copy-paste lang yan. So, ayan. Marami itong engagements eh. Since tinago ko lang po yung mga pangalan kasi mga private person. Yan. Pero marami siyang engagements. Maraming nahabag. Pero nung una, pinalike na ni LJ yan yung Facebook, yung page niya. Pero walang pumansin. Ngayon, doon nag-post siya, doon dumami yung likes, doon dumami yung share. Hindi lang yan nilike ng mga friend, ng mga nakabasa. Shinare din nila and nag-comment sila ng ganda. Ayan. So, ganun ka-interactive and ganun ka-powerful yung type of content na pinopost natin. Yan. And ito, shout-out rules. Ano tong shout-out rules? Bakit may ganito? Have you heard about the influencers? Ayan. Yung mga vloggers natin, yung mga nagpapa-shoutout para mas umangat or mas kilala yung brand nila. Kung wari, a certain person na vlogger, na influencer siya, pag gumamit siya ng isang brand na pinaplug niya, sigurado the next day yung mga followers niya magsisibilihan na ng brand na yun. So dito, sa bayan natin, possible siyang gamitin, pero hindi ko kasi sure kung sino-sino yung mga influencers dito sa atin. Pero we can use the shout-out, the influencer type sa groups. Yung local communities, kasi po, normally yung influencers, gumagana to sa maraming followers na, sa mga millennials. Pero, since tayo po, kuwari yung brand nyo, Jansport na backpack, pwede siyang gamitin ng mga estudyante, di ba? Sino ba yung mga sikat doon sa school? Sino ba yung mga heartthrob doon? Sino ba yung mga crush ng bayan? Ayan. Since sila yung mga local na crush ng bayan, na heartthrob sa mga schools, pwede natin silang gamitin. Hindi naman gamitin. Pwede tayo mag-ask ng favor sa kanila na, uy, plug nyo naman yung gamitin mo naman to, I will give you a free bag. Kasi pag nakita nila na gamit, uy, may gamit yung bag na ganyan, bili tayo nun. Uy, saan mo nabili yan? Marami pong magsisipag gayahan. Kung makita po kayo, pag merong naging isang trend, sigurado lahat ng bata dyan sa kalye, lahat nakaganon na. Kung makikita niyo po, kaya nauso ngayon yung naka-medyas, tapos naka-chinelas, kasi merong influencer na pinagamit, may naggayahan yan. Kaya po lahat ng makikita niyo nagagalang bata dyan, naka-medyas na, naka-chinelas din. Di ba po? Yan. Nagpapabili po yung anak niyo, no? Ayan. Tapos, yung susunod po, ito. Play ko lang. Panoorin niyo po muna yan.
Sumakit high school. So, ano po naramdaman nyo? Satisfying, di ba? Di ba ang sarap panoorin? Pero wala lang, pang parelax lang ng mata kasi natutugma yung mga bagay. Ito po yung tinatawag nilang distributor pages for your content. Ano ba itong mga pages na to? Sila yung mga gumagawa ng mga content na maganda sa mata, na masarap panoorin ng tao. Normally sa newsfeed natin, kapag nag-browse tayo, pag may video na ganyan, napapahinto tayo, di ba? Tinatapos natin yung video. Hanggang sa lahat na ng video na nandun, mapapanood natin yan. Para saan po ito? Sa tingin nyo? Kasi ito yung mga content na madalas pinapanood ng tao na mas magandang gamitin nyo para sa news, para sa own good nyo. Kasi kapag ito yung mga content na pwede natin i-repost sa, hindi lang po i-share. Pwede natin i-repost, pero with credit sa kanila. Kasi ito yung mga content na tested na engaging at maraming shares. Ito po. Meron siyang 27K na shares to and almost 1,000 comments. So, possible na kapag share mo yung content na ganito, yung mga satisfying videos, yung mga distributor page, galing sa mga distributor pages, pwedeng mag-viral din yung post mo. Pwedeng yung page mo, umangat din siya. Kasi, kapag tinignan mo itong mga page na to, yung satisfying, tasty, ayan, yung mga yun, normally lahat ng content nila, viral talaga. Kasi, ang sarap sa mata ng tao, lahat yung videos. So, gamitin din natin, lalo na kung related sa sa business nyo. Kung wala yung bakery business, yung tasty na page, meron yung mga baking videos. Meron yung mga videos about baking. So, pwede natin i-repost to since related naman sa business natin. Marami pong viral videos, kaya hindi kayo mauubusan ng i-repost sa mga pages nyo. Yan, sigurado po yun. Okay na yung Facebook natin, okay na yung content natin, okay na yung fan page natin. Ang next po natin is chatbot marketing. Gagamitin naman natin si Messenger. Gagamitin naman natin yung mga ka-chat nyo. Meron po yung si Facebook, meron yung automatic reply na pwede natin i-modify. Pwede po natin gamitin yan sa messaging options. Ayan. Ito po yung sample. Ito. Hi, ito, first name of recipient. Yung client na may message sa inyo, ito yung mag-automatic reply. Ito po yung sample niya kapag nag-chat yung isang tao dito sa page na to. I use a different Facebook account for this po. Ayan. Kita nyo, lumabas yung pangalan ng Facebook account, Lumi. Since dito, nakalagay dito sa modified natin ang message is first name of recipient. Ayan. So, dito siya nag-appear. Yung next po natin is, ayan, same din po yan. Ito yung next po. May papapanood ulit ako sa inyong video. This one po is from my client.
cursor na nagmo-move. Yan yung mga, ako yung pumipindot, lumalabas lang sa screen recording. Ayan. Ayan po, contact us. And then when I click contact us, lalabas na po yung how to contact that client or the Facebook page itself. Ayan. Call us now, lalabas yung number niya. And then, about the brand itself. Ayan. Dito po kung makikita nyo, ay, ang sabi doon, good day. Yan. Meron pong, eto po, namomodify kasi siya. Ang tawag po dito, chatbot. Kung mapapansin nyo kanina, kada kiniklik ko na option na nilalabas ng messenger ng brand, nagre-reply siya agad or meron agad nakikita si client. Kasi normally, ng audience natin, hindi naman yan about sa sa inquire agad tungkol sa business. Normally, FAQs lang ang unang target ng audience. So, mas maganda na magkaroon tayo ng chatbot para hindi na tayo isa-isang sasagot sa mga frequently asked questions ng mga audience natin, ng mga target clients natin. Ayan. So, ito po yung sample ng chatbot. And then, ito yung next. Ito yung isang features ni chatbot na magagamit natin as a community alert. Kasi, normally, kuwari ako, nag-chat ako dun sa isang business page. Kuwari nag-chat ako sa page ni Marky. After 2 weeks, 3 weeks, pag hindi na ako interested sa brand niya, makakalimutan ko na nag-chat ako dun. Sa brand niya. This po, yung broadcasting feature, ito po yung ginagamit ni chatbot para ma-refresh si client, ma-refresh si audience na, uy, nag-e-exist yung brand ko, ito yung bago sa amin. Ito po yung sample ng mga broadcast. Ayan. Kung mapapansin nyo po, hindi ako nag-chat dun sa brand. Wala kayong makikita kahit anong message ko dun sa brand. Pero since subscribe ako dun sa chatbot niya, kada may update siya, masisendan niya ako. Kada may bago dun sa brand niya, masisendan ako at mababasa ko yun. Doon wala akong pakialam dun sa brand niya, pero nababasa ko. Magkakaroon ako ng hint kasi hindi po lahat ng client na matatandaan tayo. Kaya meron po, kaya po nagkakaroon ng commercials. Yung TV, yung commercial advertising sa media, ganun po. Kaya nagkakaroon nun para mapaalala sa tao na merong brand na ganun, para mapakita yung brand natin. Ito po yung messenger marketing na tinatawag. Yung pag-broadcast ng iba't ibang updates natin. Ayan. So, yung next po, medyo technical kasi siya, pero papahapyawan lang natin kung paano ginagawa si chatbot. Ito po, from manychat.com. Yan, pwede nyo pong i-take down notes yun. Manychat.com, doon po siya ginagawa. In manychat.com, you can have a free account po kung saan pwede nyo ilagay yung page nyo and then pwede kayo makapag-modify ng sarili nyong chatbot. Ayan. Ito po yung sample ng template na ginamit ko. Ito po yung, nakikita niyo po ba? Nababasa po ba? Ayan. Ito po yung ginagamit kong menu doon sa sarili kong page. This is the main menu wherein there is more of us and then unsubscribe. Hindi po kasi pwedeng tanggalin yung unsubscribe sa chatbot since labag siya sa karapatan ng tao. So, ibaban ni Facebook yung page natin kapag inalis natin itong si unsubscribe. Actually, pwede natin tanggalin to, kaso bawal. Kasi kung para mas mag-grow yung business natin sa Facebook, huwag natin labagin yung mga palutuntunin ni Facebook. Yung broadcast kong sinabi ko kanina, mawawala na siya by March 2020 since may mga tag content po si Facebook. Makikita nyo naman po yung guidelines doon. So para hindi kayo maban, basahin nyo na lang po yung guidelines at sundin nyo kasi medyo ma-arte si Facebook. Pag na-review niyang lumabag kayo sa guidelines, possible na maban kayo from using ManyChat or iban talaga ni Facebook totally yung business. Ayan, yan po yung flows.
Ayan, yung talk to us, our services, about us, nakadepende po sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay na ma-discover ng client nyo or ng audience nyo dun sa ManyChat or dun sa chatbot nyo. This is how we modify po the chatbot. Ayan. Ay, i-click nyo lang po yung main menu and then kayo na po mismo yung magpo-modify ng flows nyo. Meron naman na po mga ready-made reply, pero syempre nasa inyo pa din kung paano nyo siya i-modify, kung ano yung gusto nyo mabasa ng client nyo sa Facebook nyo, sa Messenger nyo, kung wala, i-chat nila kayo, kung ano yung gusto nyo maparamdam sa kanila. Kasi, by the way you're talking to your client, mas, kahit po messenger marketing lang siya, pag nakita ng client na interesting yung brand nyo, mas mag-dive in, mas magda-dive in yan doon sa brand, mas mag-click pa yan na mag-click ng options doon sa messenger nyo, doon sa chatbot nyo. Ayan. And ito po yung mga flows. Flows lang yan, ng call us. Yung ibig sabihin po ng arrows, kapag kinlik nila yung contact us, ano yung lalabas. Kapag kinlik nila yung message us, kung mag-open yung conversation. Ayan. Yan lang po yung type ng flows. Pwede nyo pong ma-modify yan. Yan lang po yung sample ko. Ayan. Excuse mo. Ito po yung sa send message option. Ito po yung mga services po yan. Hindi lang nag-appear yung photo, pero mga services yan, mga carousel photos, pwede nyo pong ilagay dyan lahat ng products nyo. Pwede nyo na rin ilagay dyan yung definition, kung anong tawag dyan sa product na yun. And then, kapag pinamodify nyo to, meron dyan option na box po sa ilalim kung saan pwede na siyang maging pwede na po siyang lagyan ng link to your Facebook page para kung saan kapag tin-link nila yan, madediretso na siya sa buy now kasi pwede nyong gawin kung wari, tintin natin mga bags. Meron shop option yung page nyo. Pwede nyo na siyang idiretso sa buy now. Kung ano yung link nun, pwede nyo na siyang i-modify dito. So, para na kayong nagpo-program ng website, pero sa Facebook lang, and libre. Ayan. Pwede po yung ma-modify. And flows. Ayan, yung about us po. Ito, yung our services. Ito po, our services, social media, graphic design, virtual assistants. Yung po example ko lang. And then when you click the social media package, mapupunta siya doon. And then meron siya sariling flows. Tip ko lang po, unahin nyo i-edit yung flows bago kayo mag-dive in sa buong template. Para mas madali nyo gamitin si ManyChat. Unahin nyo i-edit yung flow tabs. Ayan. Ayan, for social media package. Ayan. Design and virtual assistance. Ito po, pwede rin tayo mag-modify ng welcome message natin. Mas maganda po maglagay kayo ng appealing photo ng brand nyo. Dun sa una nilang makikita sa welcome message para mas maging interested sila dun sa brand. Ayan. Yung learn more, ayan po, may learn more button. Dun sa learn more, lalabas yung services, contact us, and then kung saan nyo pa po siya pwede dalhin, pwede nyo gawin yun. Ayan. Yun na po yung end ng live chat setup natin. Messenger marketing.